Dumating ang kuya ko na parang magpapasinaya siya ng isang bagong gusali o magpuputol ng ribbon. Makintab ang kanyang mga sapatos, perpekto ang suot na relo. Suot niya ang kalmado at busog na ngiti na lagi niyang ipinapakita kapag iniisip niyang ang pera ay naglalayo sa kanya sa anumang kapahamakan. Hindi siya tumingin sa akin sa paraang tingin ng isang kapatid. Tumingin siya sa akin na parang isa akong gusot na kailangang plansahin. Ang kanyang abogado ay naglalakad sa tabi niya. Bit-bit ang isang makapal na folder na parang tropeo. Sa likuran nila, ang aking mga magulang ay umupo sa unahang hanay. Nakabihis na parang sila ay magsisimba at hindi dadalo sa hukuman. Nakaupo akong mag-isa sa mesa ng nasasakdal na may isang manipis na sobre sa aking bag at ang aking mga kamay ay magkapatong sa aking harapan na parang naghihintay ng hatol na naiintindihan ko na. Ang loob ng korte ay may mahinang amoy ng floor wax at lumang kahoy. Ang ceiling fan ay tumutunog sa bawat ikot nito, parang metronome na bumibilang sa pasensya ng isang tao. Nang tawagin ng clerk ang kaso, tumayo ang kuya ko bago ako nakatayo. Inyong karangalan, panimula ng kanyang abogado sa boses na maliwanag at puno ng kumpiyansa. Narito kami para hilingin ang agarang paglilipat ng mga ari-arian. Ang kliyente ko ay humihiling ng buong kontrol sa mga pag-aari at account ng kanyang kapatid dahil sa kanyang hindi matatag na pag-iisip at kasaysayan ng pagtatago ng mga ari-arian mula sa pamilya. Ang salitang hindi matatag ay tumama na parang palaso na sadyang itinutok para manatili sa isip ng sinumang nakikinig. Bahagyang lumingon ang kuya ko para makita ng mga tao sa gallery ang kanyang muka habang siya ay bumubuntong hininga, umaarte ng pag-aalala, umaarte ng sakripisyo. Tumingin si Hukom Reyes mula sa kanyang pwesto. Ang kanyang ekspresyon ay neutral sa paraang natutunan ng mga hukom upang makaligtas sa araw-araw. Binibining Santos, sabi niya sa akin. Meron ka bang abogado? Kinakatawan ko ang aking sarili ngayong araw. Inyong karangalan. Sagot ko. Ang ngiti ng kuya ko ay lumawak ng bahagya. Nagustuhan niya yon. Inasahan na niya yon. Ang kanyang abogado ay humakbang pasulong. Hinihiling namin ang lahat, sabi niya. Lahat ng personal na ari-arian, bank accounts, anumang interes sa real estate, at anumang potensyal na kikitain sa hinaharap. Ang kliyente ko ay ilang beses nang sumuporta kay Binibining Santos sa pinansyal na aspeto. Tama na ang sobra. Humilig ang kuya ko sa mikropono. Sapat lang para marinig ng hukom at mapansin ng mga nasa silid. Hindi siya maayos, mahina niyang sabi. Nagiging unpredictable siya. Gusto lang naming protektahan ang pamilya. Isang bulungan ang dumaan sa mga upuan, parang hangin sa mga tuyong dahon. Hindi ako lumingon, pero naramdaman ko ang mga mata sa aking likuran. Ang uri ng mga mata na ginagamit ng mga tao kapag nagdedesisyon sila kung ano ang nararapat sa iyo. Ang tingin ni Hukom Reyes ay nanatiling matatag. Ginong Castillo, sabi niya sa kuya ko. Ano ang legal na batayan para hilingin ng lahat? Hindi nagpatinag ang kanyang abogado. Guardianship Adjacent Relief, inyong karangalan. Protective Control, pansamantalang utos habang hinihintay ang karagdagang pagsusuri. Ito ay binihisa ng maingat na mga salita, ngunit ang intensyon ay prangka. Burahin ako sa papel. Tinapik ni Hukom Reyes ang kanyang ballpen ng isang beses. Binibining Santos. Naintindihan mo ba kung ano ang hinihiling nila? Opo, sabi ko. At ang iyong tugon? Tumingin ako sa kuya ko sa unang pagkakataon. Roberto Castillo. Mayaman. Malakas ang kapit. Laging ehemplo ng pamilya. Ang taong hindi kailanman nagtaas ng boses dahil hindi niya kailangan. Ilang taon na siyang namimili ng mga silid, namimili ng katahimikan, namimili ng tiwala ng mga tao. Nang tama ang aming mga mata at ang kanyang ekspresyon ay halos mabait. Halos.
Humilig siya papalapit habang inaayos ng hukom ang mga dokumento. At sa boses na ako lang ang makakarinig, bumulong siya. Pirmahan mo na lang. Wala ring matitira sa'yo kahit anong mangyari. Hindi ako kumurap. Hindi ko siya binigyan ng kasiyahan na makakita ng sakit. Sa halip, tumayo ako at dumukot sa aking bag. Hindi ako naglabas ng makapal na tumpok ng ebidensya. Hindi ako nagdala ng binder. Itinaas ko ang isang silyadong pahina, isang sobre na may iisang papel sa loob, at dinala ito sa clerk. Inyong karangalan, kalmado kong sabi. Mayroon akong isang hiling. Pakidagdag ito sa record bago nyo isaalang-alang ang kanilang mosyon. Bahagyang tumaas ang kilay ni Hukom Reyes. Ano ito? Isa itong selyadong abiso, sagot ko. May kinalaman ito sa inventaryo na hinihiling nilang ibigay ninyo sa kanila. Nagbigay ng maliit na tawa ang abogado na parang nag-alok lang ako ng drawing ng bata bilang ebidensya. Pinanood ako ng kuya ko gamit ang parehong makintab na ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay sumingkit ng bahagya. Tila, hindi niya gusto ang anumang bagay na hindi niya naaprubahan ng maaga. Inilahad ni Hukom Reyes ang kanyang kamay. Dinala ng clerk ang selyadong pahina sa kanya. Tiningnan niya ang labas nito pagkatapos ay tumanggo sa alguacil. Alguacil, sabi niya. Buksan mo ito at basahin ang kinakailangan para sa record. Ang alguacil, isang matangkad na lalaki na may pagod na mga mata at boses na umaabot sa buong kwarto nang hindi sumisigaw, ay maingat na sinira ang selyo. Binuklat niya ang pahina at sinuri ito. May nagbago sa kanyang muka. Hindi gulat, kundi parang pagkilala. Tumikhim siya. Opo, inyong karangalan, sabi niya. Ito ay tila isang inventory notice na nakakabit sa isang asset disclosure. Ang ngiti ng abogado ay tumigas. Inyong karangalan, nagsumite na kami ng listahan ng inventaryo. Itinaas ni Hukom Reyes ang isang kamay. Pakikinggan natin ito. Sumulyap ang alguacil sa folder ng abogado. Maaari ko bang makuha ang listahan ng inventaryo ng petitioner, inyong karangalan? Ibinigay ito ng abogado ng may kumpiyansa, na parang ang listahan mismo ay isang sandata. Binuksan ito ng alguacil at nagsimulang magbasa sa parehong tono na babasahin niya ang isang hatol. Patag, opisyal, hindi maiiwasan. Unang item, sabi niya. Pangunahing checking account na nagtatapos sa 428. Ikalawang item. Huminto siya para lang huminga. Pagkatapos ay tumingin siya sa itaas. Hindi sa hukom. Sa kuya ko. Walang gumawa ng ingay sa silid. Kahit ang ceiling fan ay parang tumahimik. Ang mga mata ng alguacil ay nanatili kay Roberto ng ilang segundo at nang magsalita siya muli, nagbago ang kanyang boses. Hindi na nagbabasa lang, may halong pag-iingat na. Inyong karangalan, mabagal niyang sabi. Bago ko ituloy, kailangan kong kumpirmahin ang isang bagay tungkol sa pangalawang item dahil ang pagkakalista dito, huminto siya muli. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kuya ko. Ay hindi tugma sa kung sino talaga ang nagmamay-ari nito. Sinububukan ng abogado ng kuya ko na tawanan ito. Inyong karangalan, sabi niya, pinipilit na maging magaan ng boses. Binabasa lang ng alguacil ang isang listahan ng inventaryo. Ang pagmamay-ari ay tatalakayin sa evidentiary phase. Hindi ngumiti si Hukom Reyes. Humilig siya ng bahagya pasulong. Alguacil, basahin mo kung ano mismo ang nakasulat. Ibinaba ng alguacil ang kanyang tingin sa pahina muli. Ikalawang item, mas mabagal na niyong binasa ngayon. Isang residential property na inilarawan bilang kanyang vacation cabin na matatagpuan sa... Pinigilan niya ang sarili na basahin ng malakas ang address at sumulyap sa hukom para sa kumpirmasyon. Tumanggo si Hukom Reyes ng isang beses. Maaari mong lagpasan ng buong address. Ituloy mo. Nagpatuloy ang alguacil. Matatagpuan sa Tagaytay, nakalista bilang kasalukuyang tinitirhan ng pamilya ng petitioner na nakasaad
na ililipat kaagad. Ang ngiti ng kuya ko ay hindi gumalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap patungo sa aking mga magulang. Nakaupo sila ng tuwid. Ang mga mukha ay maingat na walang emosyon, na parang nag-ensayo sila ng katahimikan. Tinapik ni Hukom Reyes ang kanyang ballpen ng isang beses. "Binibining Santos," sabi niya sa akin. "May pag-aari ka bang property sa Tagaytay?" Hindi ako sumagot kaagad. Hindi dahil hindi ko alam, kundi dahil ang tanong ay isang patibong. Kung sasabihin kong oo, ipipinta nila akong sakim. Kung sasabihin kong hindi, ipipinta nila akong sinungaling. Kaya, sumagot ako gamit ang tanging bagay na hindi pwedeng baluktutin. "Pagmamay-ari ko kung anong sinasabi ng record, na pagmamay-ari ko inyong karangalan," pantay kong sabi. At hiniling ko na ipasok ang aking selyadong pahina dahil ang listahan nila ay naglalaman ng isang bagay na hindi naman kanila para angkinin. Bumuka ang bibig ng abogado ng kuya ko. Ngunit, itinaas muli ng alguacil ang kanyang mga mata. "Inyong karangalan," sabi ng alguacil. Ang selyadong pahina na isinumite niya ay tila may kalakip na registry extract at isang abiso ng restriksyon. Tumutukoy ito sa property sa Tagaytay. Ang salitang registry ay nagpatigas sa postura ng kuya ko. Maliit lang, halos wala, pero lumaki akong pinapanood siya. Alam ko ang kanyang mga galaw higit sa kahit sino. Tumalim ang tingin ni Hukom Reyes. "Isang abiso ng restriksyon?" Kumutitap ang kumpiyansa ng abogado. "Inyong karanghalan, mukhang side issue yan. Narito kami tungkol sa protective control dahil sa kanyang kawalang tatag." Pinutol siya ni Hukom Reyes gamit ang isang nakataas na kamay. "Kung ang petisyon ay humihiling sa akin na maglipat ng mga ari-arian, ang pagmamay-ari ay hindi isang side issue." Lumingon siya sa alguacil. Basahin ang selyadong pahina. Binuklat muli ng alguacil ang aking pahina at binasa ang pamagat sa record. "Notice of interest and recorded restriction," sabi niya. Nakafile sa Registry of Deeds na tumutukoy sa property na inilarawan bilang Tagaytay Cabin. Humakbang pasulong ang abogado ng kuya ko. Mas matalim na ang boses ngayon. "Inyong karangalan, hindi kami nabigyan ng kopya ng..." Itinaas ni Hukom Reyes ang isang daliri. "Mabibigyan kayo sa isang sandali. Umupo ka." Nagpatuloy ang alguacil. Binabasa lang ang kinakailangan. Ang kanyang tono ay malutong. Isinasaad nito na ang property ay napapailalim sa isang aktibong restriksyon at hindi maaring ilipat ng walang beripikasyon dahil sa isang patuloy na pagsusuri sa pandaraya o fraud review. Kasama rito ang isang reference number at ang pangalan ng nagpasimulang partido. Huminto siya at tumingin muli sa itaas. Hindi sa akin, kundi sa kuya ko. Ang ngiti ng kuya ko ay tuluyan ng nawala sa mga sulok ng kanyang labi. Bumaba ang boses ni Hukom Reyes. "Sino ang nagpasimulang partido?" Sumulyap ang alguacil sa linya. Pagkatapos ay binasa ito. "Petitioner, Roberto Castillo." Tahimik sa paraang nararamdaman sa katawan. Ang lalamunan ng tatay ko ay gumalaw na parang lumulunok ng isang bagay na hindi niya matunaw. Ang mga kamay ng nanay ko ay humigpit sa kanyang kandungan. Ang abogado ni Roberto ay nakatitig sa pahina na parang inabutan lang siya ng isang live wire. Humilig ng bahagya si Hukom Reyes. Pinag-aaralan ang kuya ko. "Ginoong Castillo," sabi niya, "nag-file ka ba ng restriksyon sa isang property na sinasabi mong pag-aari ng kapatid mo?" Hindi sumagot agad ang kuya ko. May iba siyang ginawa. Inabot niya ang manggas ng kanyang abogado sa ilalim ng mesa. Isang maliit na hila, parang isang bata na gustong may ibang magsalita para sa kanya. Ang abogado ang unang nakabawi. "Inyong karangalan, sinusubukan ng kliyente ko na protektahan ang ari-arian ng pamilya mula sa paglustay." Kumilos siya ng may pag-iingat. Ang tingin ni Hukom Reyes ay hindi umalis kay Roberto. Hindi ko tinatanong ang abogado. Tinatanong ko siya. Tumigas ang panga ni Roberto. May sinampa ako. Maingat niyang pag-amin.
Isa itong pag-iingat. Nagtatago siya ng mga ari-arian. Kailangan naming i-lockdown ito. Hindi ako nag-react. Hindi ko siya itinama. Hinayaan ko siyang magsalita dahil bawat pangungusap na sinasabi niya sa ilalim ng presyon ay ginagawang mas malinis ang susunod na bahagi. Lumingon sa akin si Hukom Reyes. Binibining Santos, mayroon ka bang dokumentasyon na nagpapatunay sa iyong pag-aangkin ng pagmamayari? Opo, sabi ko. At konektado ito kung bakit mapanganib ang kanilang listahan ng inventaryo. Ipaliwanag, sabi ni Hukom Reyes. Pinanatili kong balanse ang aking tono. Ang cabin na yon ay hindi kailanman naging pag-aari ng pamilya. Binili yon gamit ang pera na iniwan sa akin ng lolo ko ng pribado ilang taon na ang nakararaan. Nadiskubre ito ng kuya ko nang magsimula siyang maghalungkat sa mga record pagkamatay ni lolo. Nag-file siya ng restriksyon sa ilalim ng pangalan ko nang wala akong pahintulot. Tapos, sinubukan niyang gamitin ang restriksyon bilang leverage. Ngayon, hinihiling niya sa korte na ibigay sa kanya ang lahat, kasama na ang isang ari-arian na sinubukan na niyang i-freeze. Umismid ang abogado ng kuya ko. Puro espekulasyon, walang basehan. Hindi ito espekulasyon, sabi ko, at hindi ko itinaas ang boses ko. Ito ay timestamps. Huminto sa paggalaw ang ballpen ni Hukom Reyes. Timestamps? Tumango ako ng isang beses. Ang portal log ng Registry of Deeds ay nagpapakita kung kailan eksaktong isinampa ang restriksyon mula sa anong IP address at ang digital signature na ginamit. Hiniling ko ang mga log na yon matapos akong maabisuhan na na-flag ang aking property record. Tumigas ang mukha ng abogado. Inyong karangalan, ang mga IP address ay technical. Kakailanganin natin ng eksperto. Tumalim ang tingin ni Hukom Reyes. Nasa iyo ba ang mga log dito, Binibining Santos? Dumukot muli ako sa aking bag at naglabas ng manipis na pakete ng mga nakaimprentang pahina, malinis, opisyal, may selyo, hindi kwento, hindi emosyon, kundi isang bakas. Dinala ko ito sa clerk ng walang pagmamadali. Kinuha ni Hukom Reyes ang nasa ibabaw na pahina, sinuri ang mga linya, at nagbago ang kanyang ekspresyon sa pinakamaliit, pinakamakahulugang paraan. Tiningnan niya muna ang timestamp. Pagkatapos ay ang IP address. Pagkatapos ay ang nauugnay na pangalan ng account. Itinaas niya ang kanyang mga mata kay Roberto. Ginoong Castillo, tahimik niyang sabi. Ang filing account na ginamit upang ilagay ang restriksyon ay hindi sa iyong kapatid. Sa iyo ito. Napalingon ng abogado ni Roberto sa kanya. Gulat. Ano? Nagpatuloy si Hukom Reyes. Kalmado pa rin ang boses. At ang digital signature na nakalakip sa paghahain ay nauugnay sa isang email address na nagtatapos sa... Huminto siya. Sumulyap sa alguacil. Pagkatapos ay balik sa pahina. CastilloHoldingsTuldok.com. Ang kumpanya ng kuya ko. Ang kanyang mundong mayaman. Ang kanyang makintab na imahe. Biglang napatatakan sa isang paghahain sa gobyerno na ginamit upang ilock ang aking ari-arian. Wala na ang ngiti ni Roberto ngayon. Mukha siyang taong pumasok sa isang silid sa paniniwalang pag-aari niya ito para lang makita ang sarili niyang mga yapak sa pinangyarihan ng krimen. Ang alguacil, hawak pa rin ang listahan ng inventaryo ng petitioner, ay tumikhim muli. Inyong karangalan, sabi niya. At nakakaapekto yon sa listahan ng inventaryo ng direkta dahil ang ikalawang item ay nakalista bilang kanyang vacation cabin na ililipat. Ngunit kasalukuyan itong nasa ilalim ng isang restriksyon na pinisimulan ng petitioner. Nagagawin ng petisyong ito na... Huminto siya. Nakatingin na ngayon sa hukom. Maingat ang boses. Isang pagtatangka na maglipat ng isang ari-arian sa ilalim ng isang mapanlinlang na paghahain. Dahan-dahang ibinaba ni Hukom Reyes ang mga pahina.
Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na bihirang gawin ng mga hukom kapag sinusubukan nilang pigilan ang silid na magliyab. Tumingin siya ng diretso sa abogado ng kuya ko at sinabing, "Kumpanyero, gugustuhin mong umupo." Dahan-dahang umupo ang abogado ng kuya ko. Parang ayaw tumiklop ng kanyang mga tuhod. Ngunit hindi siya nanahimik. "Inyong karangalan," sabi niya. "Humilig muli pasulong." Sa totoo lang, nagiging collateral dispute ito tungkol sa isang filing. Ang aming petition ay batay sa kanyang estado ng pag-iisip at ang kanyang pattern ng pagtatago. Ang korte na ito ay may autoridad na magbigay ng pansamantalang protective control. Itinaas ni Hukom Reyes ang isang kamay, nakaharap ang palad. Hindi galit, mas malala pa sa galit. Desidido. Ang korte na ito ay may autoridad na protektahan ang mga tao mula sa pag-abuso sa proseso. Sabi niya, "Sa ngayon, nakikita ko ang isang petitioner na nag-file ng restriksyon sa ilalim ng sarili niyang account gamit ang pirma ng kanyang kumpanya at pagkatapos ay pumasok sa aking korte na humihiling na ilipat ang mismong ari-arian na nirestrict niya." Tinapik niya ang printout ng log ng isang beses na parang ang pagtapik dito ay nagpabigat dito. "Hindi yan proteksyon," patuloy niya. "Yan ay leverage." Ang mukha ng kuya ko ay meron ng ganung mahigpit, makintab na hitsura na nakukuha ng mga tao kapag ang kanilang kumpiyansa ay nagsisimulang tumagas. "Isa itong pag-iingat," sabi ni Roberto, kontrolado ang boses. Pabago-bago ang isip niya. Nagtatago siya ng mga bagay. Siya ay hindi umalis ang tingin ng hukom sa kanya. Maaari mong itigil ang pag-uulit ng mga adjectives at simula ng pagsagot sa mga tanong. Tumihim ang tatay ko sa unahang hanay. Isang maliit na tunog na inilaan upang bawiin ang atensyon. Ang nanay ko ay humilig pasulong. Nakatikom ang mga labi na parang magsasagawa siya ng pagkadismaya. Nakabawi ang abogado ni Roberto at sinubukan ng isang bagong anggulo. Mas malambot, halos makaama. "Inyong karangalan, nag-aalala ang pamilya, yun lang. Maari nating talakayin ang filing mamaya. Ngunit pansamantala, humihiling kami ng temporary order, kontrol sa kanyang mga account, kanyang ari-arian, at isang ebalwasyon." Hindi siya matatag. Nagtatago siya ng mga ari-arian. Maaring maging panganib siya sa kanyang sarili. Naroon na. Ang sandatang institusyonal na palagi nilang inaabot kapag hindi sila manalo sa papel. Kung kaya nila akong tatakan na baliw o hindi matatag sa isang record ng korte, hindi na nila kailangang patunayan ang pagnanakaw. Maari na lang silang magdeklara ng pag-aalala at kunin ang lahat ng may malinis na ngiti. Sumuyap si Hukom Reyes sa akin. "Binibining Santos," sabi niya. "Ikaw ba ay panganib sa iyong sarili?" "Hindi," sagot ko. "Ikaw ba ay panganib sa sinumang iba?" "Hindi." Bumuka muli ang bibig ng abogado ni Roberto. Ngunit ang ballpen ni Hukom Reyes ay itinaas bilang babala. Tinanong ko siya, sabi niya, at humilig si Roberto sa kanyang abogado. Bumubulong ng mabilis. Hindi ko kailangang marinig ang mga salita. Nakilala ko ang postura ng mayaman na kapatid na sanay na ang mga solusyon ay inihahatid, hindi hinihingi. Tumanggo si Hukom Reyes sa alguacil. Ipagpatuloy ang pagbabasa ng listahan ng inventaryo ng petitioner. Tumingin muli sa ibaba ang alguacil at napatuloy sa patag at opisyal na boses na yon. "Ikatlong item," basa niya. "Lahat ng nilalaman ng safe deposit box ng respondent na hawak sa Bangko Sentral ng Lungsod, box number..." Huminto siya. Hindi dahil sa privacy sa pagkakataong ito, kundi dahil may nahuli na naman ang atensyon niya sa pahina. Parang ang listahan ay puno ng mga landmines. Ang mga mata ng alguacil ay gumalaw sa linya. Pagkatapos ay sa mga tala sa gilid. Pagkatapos ay pababa sa isang mas maliit na linya sa ilalim nito. Itinaas niya ang kanyang tingin. Hindi tumingin ang kuya ko sa alguacil. Nakatitig siya sa pwesto ng hukom
na parang kaya niyang pilitin na lumipas ang sandali. Bumaba ang boses ng alguacil ng bahagya. Inyong karangalan, ang listahan ay may kasamang bank box, ngunit kasama rin dito ang isang nakalakip na Access Authorization Number. Kumunat ang no ni Hukom Reyes. Access Authorization? Opo, sabi ng alguacil. Isang naitalang access event na may petsa. Nanigas ang abogado ng kuya ko. Inyong karangalan, walang kaugnayan yan. Nabilista kami ng mga ari-arian. Pinutol siya ni Hukom Reyes. Basahin ang petsa. Bumaba muli ang mga mata ng alguacil. Isinasaad nito na ang kahon ay na-access 2 araw na ang nakakaraan. 2 araw na ang nakakaraan. Hindi ako nag-react. Hinayaan ko ang katahimikan na gawin ang palagi nitong ginagawa sa isang korte. Imbitahan ng mga tao na isipin ang halata. Tumingin ng diretsyo si Hukom Reyes kay Roberto. In-access mo ba ang isang safe deposit box na sinasabi mong pag-aari ng kapatid mo? Gumalaw ang pangga ni Roberto. Sumuyap siya sa mga magulang ko na parang maililigtas nila siya. Itinaas ng nanay ko ang kanyang baba, ang ekspresyon ay nasaktan, at ang tatay ko ay nakatitig ng diretsyo sa unahan. Sa wakas ay nagsalita si Roberto. Maingat. May access ako, sabi niya. May kaugnayan ito sa pamilya. Nanatiling kalmado ang boses ni Hukom Reyes. Paano ka nagkaroon ng access sa bank box ng iyong kapatid na nasa hustong gulang na? Sinububukan ng abogado ni Roberto na sumali. Nakalista siya bilang emergency contact. Ang mga mata ni Hukom Reyes ay mabilis na lumipat sa kanya. Ang emergency contact ay hindi access. Tumihim muli ang alguacil. Inyong karangalan, sabi niya. Tinutukoy ng listahan na ang access ay pinagkaloob sa pamamagitan ng isang notaryadong autorisasyon. Notaryado. Ang salitang iyon ay nagpahigpit sa aking tiyan. Hindi sa takot, kundi sa pagkilala. Dahil kakaunti lang ang paraan na lumalabas ang isang notaryadong autorisasyon sa isang kaso ng pamilya. Walang malinis sa mga yon. Bumalik ang tingin ni Hukom Reyes kay Roberto. Pumirma ba ang iyong kapatid ng isang notaryadong autorisasyon na nagbibigay sa iyo ng access sa kanyang safe deposit box? Hindi nakasagot ng mabilis si Roberto, kaya ako ang sumagot. Hindi. Sabi ko, hindi ako pumirma. Ang ballpen ng Hukom ay huminto sa ere. Binibibining Santos, sabi niya. Paano mo nalaman? Dahil hindi ako kailanman pumirma ng isa, sagot ko. At dahil inabisuhan ako ng bangko kahapon na may isang otorisasyon na isinampa sa ilalim ng pangalan ko. Yan ang dahilan kung bakit ako humiling ng mga log sa Registry of Deeds. Nagsimulang lumitaw ang mga bagay sa sistema na hindi ko ginawa. Tumigas ang mukha ng abogado ni Roberto. Inyong karangalan, gumagawa lang siya ng kwento. Hindi ko itinaas ang boses ko. Dumukot ako sa aking bag at naglabas ng pangalawang manipis na pakete. Isang papel sa ibabaw, naka-staple, malutong. Iniabot ko ito sa clerk. Sinuri ito ni Hukom Reyes. Pagkatapos ay tumingin sa itaas. Ito ay mula sa bangko? Opo, sabi ko. Ito ang kumpirmasyon ng audit na may isang otorisasyon na ipinakita. Kasama rito ang notary commission number, ang oras na ito ay isinampa, at ang tala ng staff na ang pirma ay hindi tugma sa pirma na nasa file. Humilig pasulong ang abogado ni Roberto. Matalim na ang boses na yun. Inyong karangalan, nasa teritoryo na tayo ng akusasyon. Kakailanganin namin ng oras para tumugon. Bumaling ang tingin ni Hukom Reyes sa kanya na parang pinto na sumasara. May oras ka na kanina, sabi niya. Nag-file ka, nag-petition ka. Hiniling mo ang lahat ngayong araw. Hindi ka pwedeng tumakbo ng mabilis sa korte ko. At pagkatapos ay hihiling ng tigil kapag nagsimula ng sumagot pabalik ang record. Iba na ang pakiramdam sa silid na yon. Hindi maingay, hindi madrama. Basta alerto. Ang mga tao sa gallery ay humilig pasulong. Ang mga daliri ng clerk ay gumalaw ng mas mabilis. Kahit ang court officer ay nagbago ng kanyang tayo na parang tumigil na siya sa pagtrato dito bilang away pamilya at nagsimulang tratuhin ito bilang isang bagay
na maaring tumawid sa teritoryo ng kriminal. Lumingon si Hukom Reyes sa alguacil. Basahin ang notary commission number na nakalista sa bank audit. Kinuha ng alguacil ang papel na iniabot ng clerk sa kanya, sinuri at binasa ito sa record. Walang ibig sabihin ang numero sa karamihan ng mga tao. Ngunit ang mga mata ni Hukom Reyes ay sumingkit ng bahagya at tumingin siya kay Roberto muli. Ginoong Castillo, sabi niya, ang commission number ba na yan ay nauugnay sa taong kilala mo? Gumalaw ang lalamunan ni Roberto. Hindi ko alam. Hindi nakipagtalo si Hukom Reyes. Simpleng lumingon siya sa clerk. Ay run mo. Nag-alinlangan ang clerk. Inyong karangalan, ang notary registry ay nasa munisipyo. Alam ko kung ano ito, sabi ni Hukom Reyes. May access ka. I-run mo. Nag-type ang clerk. Ang monitor sa mesa ng clerk ay bahagyang naaninag sa salamin sa mata ng hukom habang siya ay nanonood. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay nagbago ang mukha ng clerk sa paraang naging dahilan upang sa wakas ay mapalingon ang kuya ko. Inyong karangalan, tahimik na sabi ng clerk. Ang notary commission number ay bumabalik sa isang notaro publiko na empleyado ng Castillo Holdings. Ang kumpanya ng kuya ko na naman, ang kanyang mga fingerprint na naman. Bumuka ang bibig ng abogado ni Roberto, pagkatapos ay sumara. Ang nanay ko ay gumawa ng maliit na tunog sa unahang hanay. Kalahating singhap, kalahating protesta. Lumingon si Roberto sa kanyang mga magulang. Natataranta na ngayon, bumubulong. Sinabi ko sa inyo, ang boses ni Hukom Reyes ay humiwa sa anumang sasabihin pa sana ni Roberto. Tama na. Sumandal siya ng bahagya na parang inaayos ang silid. Hindi ako nagbibigay ng anumang pansamantalang utos na naglilipat ng mga ari-arian na yung araw. Matatag niyang sabi. Naglalabas ako ng preservation orders. Mabilis na iniangat ng abogado ni Roberto ang kanyang ulo. Inyong karangalan, nanatili ang tingin ni Hukom Reyes sa kanya. Papanatilihin mo ang lahat ng komunikasyon, burador, paghahain, at panloob na record na may kaugnayan sa petisyong ito, kabilang ang anumang partisipasyon ng staff ng Castillo Holdings. Hindi ka magbabago, magbubura, o magmomodipika ng kahit ano. Naiintindihan mo ba ako? Lumunok ang abogado. Opo, inyong karangalan. Tumingin si Hukom Reyes kay Roberto. Ginoong Castillo, ibibigay mo sa korte na ito sa pamamagitan ng abogado ang pagkakakilanlan ng sinumang empleyado na tumulong sa iyo sa mga paghahain o autorisasyon na konektado sa ari-arian o account ng iyong kapatid. Maputla na ang mukha ni Roberto. Wala na ang kislap ng pagiging mayaman. Napatuloy si Hukom Reyes. Balanse ang boses. Naglalabas din ako ng referral sa fraud unit ng piskalya at hinihiling sa bangko na panatilihin ang lahat ng audit trails na may kaugnayan sa safe deposit authorization. Sumuyap siya sa akin. Binibining Santos, meron ka pa bang karagdagang dokumentasyon na balak mong isumite ngayong araw? Tumingin ako kay Roberto, tapos sa abogado niya, tapos sa mga magulang ko, sa unahang hanay na nakaupo ng napakatahimik na parang inukit sila. Opo, sabi ko. Isa pa. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang listahan ng inventaryo. Tumango si Hukom Reyes ng isang beses. Ipagpatuloy. Dumukot ako sa aking bag at inilagay ang isang huling selyadong sobre sa counter ng clerk. Pakidagdag ito sa record. Kalmado kong sabi. Bago basahin ng alguacil ang ika-4 na item. Hindi man lang mukhang nagulat si Hukom Reyes nang kunin ng clerk ang aking selyadong sobre. Mukha siyang pagod na parang marami na siyang nakitang pamilya na pumasok na may dalang kwento at lumabas na may dalang record. Alguacil, sabi niya. Buksan mo. Basahin mo lang kung ano ang kinakailangan para sa record. Sinira ng alguacil ang selyo gamit ang parehong maingat na galaw na ginamit niya kanina, na parang ang papel ay mas malalim makahiwa kaysa sa bakal. Binuklat niya ang pahina, sinuri ang pamagat, at ang kanyang mukha ay tumigas sa tahimik at profesional na paraan na nakukuha ng mga tao
kapag napagtanto nilang may hawak silang bagay na hindi nababagay sa away pamilya. Inyong karangalan, sabi niya, ito ay isang sertipikadong exhibit mula sa Compliance Department ng Bangko Sentral ng Lungsod. Kasama rito ang isang notarization journal extract at isang identity verification certificate na nakatali sa Safe Deposit Authorization. Gumalaw ang abogado ni Roberto sa kanyang upuan. Biglang naging masyadong aware sa kung nasaan ang kanyang mga kamay. Tumango si Hukom Reyes ng isang beses. Basahin ang nauugnay na bahagi. Bumalik sa pagiging patag ang boses ng alguacil, ngunit umaalingaw-ngaw ito. Online Notarization Session ID, basa niya. Petsa at oras, 2 araw na ang nakakaraan sa ganap na alas 3:44 ng hapon. Na-verify ang pagkakakilanlan ng lumagda sa pamamagitan ng government ID scan at knowledge-based authentication. Napakuyom ang panga ni Roberto. Nampatuloy ang alguacil. Inililista nito ang pangalan ng lumagda sa session bilang huminto siya ng isang tibok ng puso. Ang mga mata ay sumulyap sa itaas. Pagkatapos ay bumalik sa ibaba na parang gusto niyang maging siguradong sigurado bago niya ito sabihin ng malakas. Roberto Castillo. Hindi nag-react ang korte sa paraang ginagawa sa mga pelikula. Walang suminghap ng madrama. Walang sumigaw. Mas malala pa doon. Tumahimik ang lahat na parang ang hangin ay hinila ng mahigpit. Mabilis na kumurap ang abogado ni Roberto. Pagkatapos ay tumayo ng kalahati at umupo muli na parang hindi makapagdesisyon ang kanyang katawan kung anong postura ang pinakaligtas sa kanya. Ang tingin ni Hukom Reyes ay nanatiling nakatutok sa aking kapatid. Ginoong Castillo, mabagal at pantay niyang sabi. Hinayaan mo ba ang korte na maniwala na ang iyong kapatid ay pumirma ng isang notaryadong autorisasyon? Gayong ang notarization session ay naglilista sa iyo bilang lumagda? Gumalaw ang lalamunan ni Roberto. Hindi ganun yon, sabi niya. At ang kanyang boses ay nawalan na ng kinang. Wala sa tabi ko si Dana sa pagkakataong ito. Mag-isa ako at mahalaga na hindi ko punuin ang katahimikan ng emosyon. Emosyon ang gusto ni Roberto. Emosyon ang ibinebenta niya sa korte. Kaya hinayaan kong ang record ang patuloy na magsalita at binasa ng alguacil ang mga susunod na linya ng hindi inuutusan na parang naintindihan niya ang kahalagahan ng momentum. Inililista nito ang pagkakakilanlan na ginamit, patuloy niya. Driver's license ng LTO na nagtatapos sa 6-2. Inililista nito ang email na ginamit para sa notary session bilang Roberto Tuldok Castillo at castilloholdingstuldok.com. Inililista nito ang IP address na ginamit upang simulan ang session bilang huminto siya muli, tumingin sa clerk, pagkatapos ay binasa ito. Ang parehong IP block ng mga tanggapan ng Castillo Holdings. Nagbago ang mukha ng tatay ko sa unang pagkakataon. Hindi galit, hindi lungkot, kundi takot. Ang mga labi ng nanay ko ay bumuka at isang maliit na tunog ang lumabas na sinubukan niyang lunukin pabalik na parang kaya niyang ibalik ang oras sa pamamagitan ng pagtangging makitang nagre-react. Sa wakas ay nahanap ng abogado ni Roberto ang kanyang boses. Ngunit lumabas ito na matalim at marupok. Objection, inyong karangalan. Isa itong technical na dokumento na walang pundasyon. Wala kaming pagkakataong i-verify. Itinaas ni Hukom Reyes ang isang kamay. Umupo ka. Nanigas ang abogado. Hindi itinaas ni Hukom Reyes ang kanyang boses. Hindi niya kailangan. Kinuha niya ang bank exhibit at tinapik ang ilalim na margin kung saan nakaupo ang certification language. Ito ay sertipikado ng compliance officer ng bangko. Sabi niya, ang pundasyon ay ang sertipikasyon. Kung gusto mong hamunin ito, gagawin mo ito gamit ang ebidensya, hindi lakas ng boses. Pagkatapos ay tumingin siya kay Roberto. Ginoong Castillo, sabi niya. Tinanong ka ng korte ng isang direktang tanong. Ang mga mata ni Roberto ay sumulyap sa mga magulang ko muli.
Ang nanay ko ay nakatitig ng diretsyo sa unahan na parang ang pagtangging makita ang problema ay gagawin nitong hindi totoo. Ang mga kamay ng tatay ko ay magkakasaklop ng mahigpit kaya namumutla ang kanyang mga buko. Bumaba ang boses ni Roberto. Sinusubukan kong isecure kung ano ang pag-aari ng pamilya, sabi niya. Sumingkit ang mga mata ni Hukom Reyes. Sa pamamagitan ng pagpirma bilang iyong sarili sa isang notarization session na isinumite sa ilalim ng pangalan ng iyong kapatid, napaflinch si Roberto sa pananalita. Sinubukan niyang mag-adjust para lumambot. Sisirain niya sana ito, mabilis niyang sabi. Siya ay umaarte. Pinutol siya ni Hukom Reyes gamit ang isang maliit na desididong galaw ng kanyang ballpen. Hindi, sabi niya. Hindi natin gagawin yan. Hindi pwedeng gumawa ka ng technical na pandaraya at pagkatapos ay balutin ito sa pag-aalala. Mas mabilis na nag-click ang keyboard ng clerk. Kinukuha ang bawat salita. Sumulyap si Hukom Reyes sa alguacil. Ipagpatuloy. Ano pang nasa exhibit? Inilipat ng alguacil ang pahina. May kalakip na bank incident report, sabi niya. Itinala nito na sa pagtanggap ng notaryadong autorisasyon na flag ng bangko ang hindi tugmang pirma, nagpasimula ng internal hold, at sinuri ang vault access footage. Nanigas ang abogado ni Roberto. Inyong karangalan, hindi tumingin si Hukom Reyes sa kanya. Huwag kang sumabat. Binasa ng alguacil ang susunod na linya at nagbago muli ang hangin sa silid. Itinala nito na ang petitioner ay nagpakita sa bangko ng personal kasama ang isang kinatawan mula sa Castillo Holdings, sabi ng alguacil. At sinubukang i-access ang safe deposit box. Namuti ang mukha ng kuya ko. Tumalim ang tingin ni Hukom Reyes. Kasama ang isang kinatawan, tumango ang alguacil, nagbabasa. Isang notaryo publiko na empleyado ng Castillo Holdings. Ang ulan ng nanay ko ay mabilis na lumingon kay Roberto at sa isang saglit ay nadulas ang kanyang maskara. Hindi siya mukhang nadismaya. Mukha siyang galit na naging pabaya si Roberto. Tumayo muli ang abogado ni Roberto. Apurado ang boses. Inyong karangalan, humihiling kami ng recess. Tumingin si Hukom Reyes sa kanya na parang humingi siya ng pahintulot na burahin ang huling 5 minuto. Denied, sabi niya. Hiniling mo ang lahat na yung araw. Gumawa ka ng urgency. Hindi ka pwedeng bumagal kapag humahabol na ang record. Lumunok ang abogado ni Roberto at umupo. Lumingon sa akin si Hukom Reyes. Binibining Santos, sabi niya, binigyan mo ba ng otorisasyon ang iyong kapatid na i-access ang iyong safe deposit box? Hindi, sabi ko. Nanatiling matatag ang mga mata ni Hukom Reyes. At ipinaparatang mo ba na sinubukan niya ito gayunpaman gamit ang isang notaryadong autorisasyon na ginawa sa pamamagitan ng kanyang infrastruktura ng kumpanya? Opo, sagot ko. At ipinapakita ito ng ulat ng bangko. Tumango si Hukom Reyes ng isang beses. Pagkatapos ay lumingon siya pabalik sa alguacil. Isinasaad ba ng ulat ng bangko kung naipagkaloob ang access? Tanong niya. Sinuri ng alguacil, pagkatapos ay sumagot ng maingat. Isinasaad nito na sinubukan ng access, sabi niya. Isinasaad nito na tumanggi ang bangko na buksan ang kahon dahil sa mismatch at nagpasimula ng internal fraud hold. Isinasaad din ito na napanatili ng bangko ang footage at iniakyat ito sa kanilang security at legal departments. Naramdaman ko ang pagluwag ng isang bagay sa aking dibdib. Hindi eksaktong ginhawa, kundi kumpirmasyon. Dahil kung nakapasok si Roberto sa kahon na yon, kukunin niya ang anumang bagay na makapagpapatunay sa kanyang ginawa. Nagigniti siya sa korte at sasabihing hindi ito kailanman umiral. Dahan-dahang ibinaba ni Hukom Reyes ang exhibit. Pagkatapos ay nagsalita siya sa tunong hindi galit, ngunit walang alinlangan na mapanganib. Ginoong Castillo, sabi niya, pumunta ka sa harap ng korteng ito na humihiling na alisan ng iyong kapatid ng kanyang mga ari-arian at accounts. Samantala,
Ipinapakita ng record na nagpasimula ka ng restriksyon sa kanyang real estate gamit ang iyong sariling pirma ng kumpanya at sinubukan mong i-access ang kanyang safe deposit box gamit ang isang notaryadong autorisasyon na nakatali sa iyong pagkakakilanlan at iyong kumpanya. Huminto siya. Hinayaang tumira ang mga salita kung saan mararamdaman ng lahat. Naglalabas ako ng agarang protective order, patuloy niya. Walang pakikipag-ugnayan ng direkta o hindi direkta sa pagitan ni Ginoong Castillo at Binibining Santos habang hinihintay ang karagdagang pagdinig. Ipinag-utos ko rin ang pagpapanatili ng lahat ng elektronikong record ng Castillo Holdings na may kaugnayan sa mga paghahain at autorisasyon na ito, kabilang ang mga IP log, email headers, internal notary journals, at anumang komunikasyon sa iyong mga magulang tungkol sa petisyong ito. Tumigas ang mukha ng abogado ni Roberto. Inyong karangalan, ang mga mata ni Hukom Reyes ay mabilis na lumipat sa kanya. Gusto mo ba ng sanctions na yung araw, kumpanyero? Isinara ng abogado ang kanyang bibig. Lumingon si Hukom Reyes sa court officer. Officer, gusto kong makuha ang telepono ni Ginoong Castillo para sa preservation hanggang sa makapagbigay ang abogado ng forensically sound extraction. Kung tatanggi siya, aasikasuhin ko ito gamit ang contempt. Tumayo si Roberto ng napakabilis, kaya ang kanyang upuan ay kumayod ng malakas sa tahimik na silid. Hindi niyo pwedeng kunin ang telepono ko, sabi niya, garal-galang boses. Kabaliwan ito. Hindi gumalaw si Hukom Reyes. Umupo ka. Hindi umupo si Roberto. Humakbang papalapit ang court officer. Nakalahad ang isang kamay, matatag. Sir, ang mga mata ni Roberto ay kumislap sa aking mga magulang muli, desperado. Sa wakas ay tumayo ang tatay ko, nagsasalita sa unang pagkakataon. Inyong karangalan, ito ay... Sumusobra na ito. Sinusubukan lang namin tulungan ng anak namin. Ang tingin ni Hukom Reyes ay tumama sa kanya. Umupo ka, sabi niya. Pagkatapos ay mas mahina. Hindi ka partido na pwedeng kumontrol sa paglilitis na ito. Umupo ang tatay ko. Nanginginig ang mga kamay ni Roberto habang hinuhugot ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. At sa unang pagkakataon, mukha siyang hindi isang mayamang panalo at mas mukhang isang lalaking napagtanto na ang silid ay tumigil na sa paniniwala sa kanyang pag-arte. Iniabot niya ang telepono sa court officer na parang nakakapaso ito. Inilagay ito ng court officer sa isang evidence bag, sinelyuhan ito at sinulatan ng label. At doon ginawa ni Roberto ang isang bagay na hinihintay ko buong araw. Tumingin siya sa akin nang may purong puot at bumulong. Plinano mo ito. Hindi ako bumulong pabalik. Hindi ako ngumiti. Nagsalita ako ng malinaw, mahina para sa record. Hindi, sabi ko. Ikaw ang gumawa. Tinapik ni Hukom Reyes ang ballpen ng isang beses. Alguacil, sabi niya. Gumalik sa listahan ng inventarya ng petitioner. Ipagpatuloy ang pagbabasa mula sa ika-4 na item. Itinaas muli ng alguacil ang listahan at pinanood ko ang kanyang mga mata na sumuri pababa hanggang sa tumigil sila sa susunod na linya. Tumigil ang kanyang muka. Tumingin siya kay Roberto, pagkatapos kay Hukom Reyes, at ang kanyang boses ay bumaba sa isang tono na hindi ko pa naririnig. Isa na mas tunog babala kaysa korte. Inyong karangalan, sabi niya. Ang item number 4 ay hindi isang bank account o property. Ito ay isang dokumento. At nakalista ito bilang isang asset na ililipat. Kumunat ang noo ni Hukom Reyes. Anong dokumento? Lumunok ang alguacil ng isang beses. Nakalista ito bilang orihinal na huling habilin at trust amendment na nilagdaan ni Harold Caldwell, sabi niya. At ang tala sa gilid ay nagsasabing, kunin mula sa kahon kapag na-access na. Biglang umangat ang ulo ng kuya ko. Nanlalaki ang mga mata. Ang tingin ni Hukom Reyes ay tumigas na parang bakal. At sa biglaang katahimikan, napagtanto ko na hindi pumunta si Roberto para sa mga gamit ko dahil gusto niyang wala akong matira.
Pumunta siya dahil kailangan niyang ang dokumentong yon ay hindi umiral saan man, kundi sa kanyang mga kamay. Hindi gumalaw si Hukom Reyes sandali. Nakatitig siya sa listahan ng inventaryo sa mga kamay ng alguacil na parang ang papel ay umamin lang sa isang bagay sa simpleng wika. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa kuya ko. Ginoong Castillo, sabi niya, mabagal. Inilista mo ang isang orihinal na huling habilin at trust amendment bilang isang asset na ililipat. Tumayo ang abogado ni Roberto nang napakabilis, kaya tumagilid ang kanyang upuan paatras ng may malakas na kalabog. Inyong karangalan, isa itong hindi pagkakaunawaan. Panimula niya. Itinaas ni Hukom Reyes ang isang kamay. Umupo. Hindi umupo ang abogado. Tumalim ang mga mata ni Hukom Reyes. Kompanyero. Umupo ang abogado. Pinanatiling matatag ng alguacil ang listahan, ngunit nagbago ang kanyang boses. Ang patag na tono ng pagbigkas ay nawala. Ito ay opisyal na pagkabahala na ngayon. Ang tala sa gilid ay nagsasabing, basa niya, kunin mula sa kahon kapag na-access na. End quote. Namuti ang mukha ng nanay ko. Nakatitig ang tatay ko sa kanyang sapatos na parang sinusubukan niyang maglaho sa katad. Gumalaw ang panga ni Roberto at ang kanyang mayamang postura ay tuluyan ng nabasag sa mga gilid. Hindi ganun ang itsura niyan, sabi niya. Hindi nag-react si Hukom Reyes sa parirala. Simpleng humilig siya pasulong ng bahagya. Kung gayon sabihin mo sa akin kung ano ito, sabi niya. Sumulyap si Roberto sa kanyang abogado. Hindi siya iniligtas ng kanyang abogado sa pagkakataong ito. Lumunok si Roberto. May mga dokumento ang lolo ko, sabi niya. Mahigpit ang boses. Hindi namin alam kung nasaan ang mga iyon. Sinusubukan naming i-secure ang mga iyon para sa pamilya. Ang salitang pamilya ay tumama sa silid, parang murang pabango. Lumingon si Hukom Reyes sa akin. Binibining Santos, sabi niya. May dahilan ka ba para maniwala na sinubukan ng iyong kapatid na makuha ang mga dokumento ng estate ng hindi wasto? Opo, sagot ko. Paano? Hindi ako nagpaliwanag ng labis. Dumukot ako sa aking bag at naglabas ng manipis na folder. Isa na pinanatili kong selyado hanggang sa tamang sandali dahil ang timing ay mahalaga tulad ng katotohanan. Hiniling ko ang fraud hold file ng bangko, sabi ko. Nagbigay sila ng kopya ng vault footage stills at ang incident log, hindi lang ang notarization session. Inyabot ko ito sa clerk. Tinatakan ito ng clerk at ipinasa sa alguacil para sa hukom. Binuklat ni Hukom Reyes ang mga pahina. Tumigil ang kanyang mga mata sa isang black and white still image. Isang lalaki na nakasuit, bahagyang nakalingon ng ulo, may hawak na folder sa ilalim ng kanyang braso. Ang kuya ko na nakatayo sa isang bank counter, kasamang isang babae sa tabi niya, ang buhok nito ay nakatali, ang postura ay naninigas. Binasa ni Hukom Reyes ang caption sa ilalim ng larawan. Sinubukang i-access, bulong niya, kasama ang notaryo na empleyado ng Castillo Holdings. Inilipat niya ang pahina. Isa pang larawan, isa pang timestamp. Mas malapit na angulo mula sa lobby camera. Ang kamay ni Roberto sa counter, nakabukaka ang mga daliri na parang pag-aari niya ang ibabaw. Ang notaryo na nakaturo sa isang dokumento. Bumalik ang tingin ni Hukom Reyes kay Roberto, parang patalim na humahanap sa target nito. Ginoong Castillo, sabi niya. Bakit mo sinusubukang i-access ang isang safe deposit box kasama ang isang notaryo na empleyado ng iyong kumpanya na may dalang dokumento na inaamin mo ngayong tumutukoy sa isang orihinal na huling habilin at trust amendment? Nanginig ang mukha ni Roberto. Dahil itinatago niya yun, bulyaw niya, at pagkatapos ay napagtanto niya ang kanyang sinabi. Sumingkit ang mga mata ni Hukom Reyes. Itinatago niya yun. Tumingin si Roberto sa kanyang mga magulang, desperado. Sabi niya sa akin, gagawin niya,
sabi niya, at ang kanyang boses ay nabasag sa huling salita na parang piniga ito palabas sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ng nanay ko sa kanyang kandungan. Nakatitig ang tatay ko ng diretsyo, nakaset ang panga na parang ang pagtangging kumurap ay makakapagpawalang bisa sa pangungusap. Itinaas ni Hukom Reyes ang isang kamay. Tama na, sabi niya. Pagkatapos kay Roberto, wala ka ng kapangyarihan na kontrolin ng kwentong ito. Lumingon ang hukom sa alguacil. Dalhin mo sa akin ang listahan ng inventaryo ng petitioner. Dinala ito ng alguacil. Kinuha ito ni Hukom Reyes, pinag-aralan ng ika-4 na item muli, at pagkatapos ay inilagay ito sa ibabaw ng bank exhibit na parang nagtatambak siya ng ebidensya sa isang hindi maiiwasang hugis. Pagkatapos ay tumingin siya sa clerk. Tawagan ng fraud unit ng piskalya, sabi niya. Ngayon din, at itala sa record na ang korte na ito ay gumagawa ng referral. Lumipad ang mga daliri ng clerk sa keyboard. Tumayo muli ang abogado ni Roberto. Mas matalim ang boses, mas takot. Inyong karangalan, sa totoo lang, isa itong civil na usapin. Hindi man lang siya tinignan ni Hukom Reyes. Hindi na ngayon. Nagsara ang bibig ng abogado. Ang tingin ni Hukom Reyes ay dumaan sa buong silid. Sa mga magulang ko, sa mga manonood, sa court officer na hawak ang telepono ni Roberto sa isang selyadong bag na parang nahuling hayop. Ginoong Castillo, sabi niya, nagpetition ka para kunin ang lahat ng pag-aari ng iyong kapatid. Gumamit ka ng mapanlinlang na pagtatangka ng paghahain at gumamit ka ng infrastruktura ng notarisasyon na nakatali sa iyong kumpanya at sinubukan mong i-access ang isang bank box upang kunin ang tila mga dokumento ng estate. Huminto siya. Hinahayaan ang bawat sugnay na maging sarili nitong bigat. Tinataanggihan ko ang iyong petisyon ng buo, sabi niya. Pinagbibibiyan ko si Binibining Santos ng protective order. Ipinag-uutos ko ang pagpapanatili at paggawa ng kopya ng mga komunikasyon at digital logs ng Castillo Holdings at inire-refer ko ang usaping ito para sa investigasyon ng pandaraya at panghihimasok. Itinaas ni Hukom Reyes ang kanyang mga mata. Pwede, at ginawa ko na. Sinubukan ng abogado ni Roberto na isalba ang kung anuman. Boses na nagmamakaawa na ngayon. Inyong karangalan, kahit man lang ang mga dokumento ng estate. Pinutol siya ni Hukom Reyes. Kung may mga dokumento ng estate, ang estate ang hahawak sa mga iyon sa pamamagitan ng mga legal na channel, hindi sa pamamagitan ng mga kamay ng kliyente mo. Sumulyap siya sa alguacil. Meron ba tayong indikasyon na matagumpay na na-access ang kahon? Sinuri muli ng alguacil ang ulat ng bangko. Wala po, inyong karangalan. Tumanggi ang bangko sa access. Nanatiling selyado ang kahon. Binibining Santos, sabi niya. Nasa iyong pag-iingat ba ang mga dokumento ng estate? Pinanatili kong pantay ang boses ko. Meron akong mga dokumento na ipinagkatiwala sa akin ng lolo ko. Dala ko ang mga iyon na yun. Tumango si Hukom Reyes. Kung gayon ay hahawakan ang mga iyon ng maayos. Tumingin siya sa clerk. Mag-schedule ng pagdinig para sa pagsusumite ng mga dokumento ng estate sa record. Ang abogado para kay Binibining Santos ay maaring makipag-ugnayan. Si Ginoong Castillo ay walang contact at walang access. Lumipat ang mga mata ng hukom sa aking mga magulang. At kung ang sinumang ikatlong partido ay magtangkang i-pressure si Binibining Santos tungkol sa mga dokumentong ito, dagdag niya, trataruin ito ng korte na ito bilang panghihimasok. Bahagyang tumaas ang baba ng nanay ko na parang gusto niyang tumutol. Pagkatapos ay nakita niya ang taya ng court officer, ang selyadong telepono, ang mga larawan mula sa bangko, ang notary registry, ang log ng Registry of Deeds, at nanatili siyang tahimik. Nagtapos ang pagdinig na may uri ng tahimik na katapusan. Binasa ng clerk ang mga utos. Kinolekta ng alguacil ang mga exhibit. Tumayo muli si Roberto ng masyadong mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito, ang presensya ng court officer,
ay pumigil sa kanya na gumalaw patungo sa akin. Habang lumalabas ang mga tao, humilig ang abogado ni Roberto nang malapit sa kanya. Bumubulong ng mabilis, maputla ang muka. Nakatitig si Roberto sa sahig na parang hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya naprotektahan ng pera. Hindi tumingin sa akin ang mga magulang ko. Gumalaw sila patungo sa kuya ko na parang ako ay isang estrangero na sumira sa araw nila. Lumingon si Roberto sa may pintuan at tumingin pabalik ng isang beses. Madilim at galit ang mga mata. Akala mo nanalo ka? Bulong niya. Hindi ko itinaas ang boses ko. Hindi ko siya binigyan ng talumpate. Sa tingin ko, nakarecord ka. Mahina akong sabi. Napaflinch siya doon dahil naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin noon. Sa labas ng korte, hindi ako tumigil sa paggalaw. Dumiretso ako sa bintana ng clerk at nag-schedule ng follow-up hearing nang may husay ng isang tao na natutunan na ang hustisya ay mahilig sa deadlines. Sa hallway, nag-vibrate ang telepono ko dahil sa isang bagong email mula sa bangko. Kumpirmasyon na, ang fraud hold file ay napanatili. Naka-archive ang footage. Naka-lock ang audit trail. Pagkatapos ay isa pang mensahe. Ang isang ito ay mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa compliance sa ibang institusyon. Isang taong tahimik kong tinawagan nang lumitaw ang unang restriksyon. Hindi nila ito malilinis. Nasa dalawang sistema na ito. Iyan ang bahaging hindi kailanman naintindihan ni Roberto. Kaya mong paikutin ang isang silid. Kaya mong i-pressure ang isang pamilya. Ngunit kapag ang dalawang magkahiwalay na sistema ay may parehong bakas, ang mga kasinungalingan ay nagsisimulang gumuho sa ilalim ng sarili nilang bigat. Sa loob ng sumunod na buwan, dumating ang mga kahihinatnan ng walang grama. Ang Castillo Holdings ay nabigyan ng preservation notices. Ang empleyadong notaryo ay inilagay sa leave habang sinusuri. Ang fraud unit ay nagbukas ng file at humiling ng mga record. Ang security team ng bangko ay nag-e ng sarili nitong ulat. Ang abogado ni Roberto ay tumigil sa pagpapadala ng mga banta at nagsimulang magpadala ng maingat na mga kahilingan sa pamamagitan ng formal na mga channel. Hindi ako kinuntak ng kuya ko. Hindi niya pwede. Sinubukan ng mga magulang ko minsan. Isang email, 3 linya, puno ng malabong kalungkutan at walang pananagutan. Hindi ako sumagot. Ipinasa ko ito sa aking folder dahil kahit ang mga paghingi ng tawad ay maaaring maging ebidensya kapag muling isinulat ng mga tao ang kasaysayan sa huli. Sa susunod na pagdinig, isinumite ko ang mga dokumento ng lolo ko ng maayos. Nasa ilalim ng pangangasiwa ng korte, tinatakan ng clerk ang bawat pahina at itinala ng hukom ang chain of custody. Walang sikreto, walang drama. Proseso lang. Ang trust amendment na gustong nakawin ni Roberto ay totoo. At hindi nito binigyan siya ng higit pa. Binigyan siya nito ng mas kaunti. Ang lolo ko ay nagsulat ng isang sugnay o clause na partikular para sa sinumang benepisyaryo na magtatangkang kumuha, magtago, magbago, o kumontrol ng hindi wasto sa mga dokumento ng estate. Hindi nito kailangan ng madramang krimen. Kailangan ito ng patunay ng tangkang panghihimasok. Ang footage ng bangko, ang notarization session, ang tala sa gilid ng listahan ng inventaryo. Magkakasama, nagpinta sila ng malinaw na larawan. Hindi sumigaw si Hukom Reyes nang ipatupad niya ito. Hindi niya kailangan. Simpleng nagpasya siya na ang distribusyon ni Roberto ay pipigilin habang hinihintay ang resulta ng fraud referral at hindi siya papayagang magsilbi sa anumang tungkuling administratibo na may kaugnayan sa estate. At ang mayamang kapatid na pumasok na nakangiti na parang nanalo na siya ay kinailang ng umupo doon habang nagdedesisyon ang record kung ano ang nararapat sa kanya. Nang magmaneho ako pa uwi,
Maliwanag ang langit. Normal. Halos nakaka-insulto sa kalmado nito. Namili ako ng groceries. Binili ko ang paboritong cereal ng anak ko. Ibinili ko si Tyler ng eksaktong yogurt na gusto niya. Maliliit na bagay. Ordinaryong patunay na ang buhay ko ay hindi sa kanila para samsamin. Nang gabing yun, pinatulog ko ang mga anak ko at tinanong ako ni Lily. Ligtas na ba tayo ngayon? Hinalikan ko ang noo niya at sinagot ang katotohanang mahalaga. Protektado tayo, sabi ko. Dahil ang lahat ay nakasulat. Ilang linggo ang lumipas. Naramdaman ko ang bahay na mas tahimik sa ibang paraan. Hindi tahimik na may tensyon, kundi malinis na katahimikan. Tumigil si Roberto sa pagiging anino sa gilid ng isip ko dahil hindi niya ako maabot nang hindi humahawak ng court order. At sa tuwing nag-buzz ang telepono ko ng isa pang opisyal na update, isa pang preserved log, isa pang resibo na may tatak, isa pang naka-schedule na petsa, naramdaman ko ang parehong kalmado sa aking dibdib. Hindi tagumpay, kundi katiyakan. Ang uri na dumarating kapag ang isang tao na sinubukang kunin ang lahat ay natutunan na ang tanging mahalaga sa korte ay kung ano ang mapapatunayan mo. Kung ikaw ang nasa kalabayan ko, kumprontahin mo ba agad si Roberto sa sandaling makita mo ang restriksyon? O mananatili kang tahimik hanggang sa magkaroon ka ng sapat na papeles para tapusin siya sa isang pagdinig? Sabihin mo sa akin sa comments. At kung gusto mo ng higit pang mga kwento kung saan ang pinakamaingay na tao ay natatalo sa record, i-hit ang like, subscribe at kita-kits sa susunod.